Saad ni Tito Dom sa akin. Pumasok na sina Mami at Daddy at dumiretso sa taas si Mami habang tumabi naman sa akin si Daddy sa sofa. Patingin nga. Tinignan niya ang labi ko. Ay, ang tangi na sambit ni Daddy. Tinignan niya ako at sabay pa kaming napalingon sa pinto nung pumasok sa loob si Tenyente. Don't be like me, son. Don't be like me. Mahinang saad ni Daddy sa akin at ginitian niya si Tenyente bago siya sumunod kay Mami sa taas. Maupo ka dyan. Saad ni Lola Aida sa kanya na sumunod naman si Tenyente sa kanya at umupo sa tabi ko. Nakapamewang si Lola Aida nung tumayo siya sa harapan namin at nakita ko na napahinto si Tito Dom sa may hagdanan nang makita niya si Lola at bigla na lang siyang tumalikod at pumunta ng kusina. Tito, mahinang tawag ko sa kanya. Tinignan kami ni Lola Aida at hindi siya nagsalita hanggang sa bumaba mula sa taas si Mami at tumayo siya sa tabi ni Lola. Mama, saad ni Mami. Sige, saad ni Lola at umatras siya palayo kay Mami. Nakapamayawang na rin si Mami at tumingin siya sa amin. Well, tanong ni Mami sa amin na nagkatinginan kami ni Tenyente. Mama, saad ko nang bigla na lamang tumayo si Tenyente at humarap kay Mami. So what if I slept with your son? Do you have a problem with that? Tanong ni Tenyente sa kanya na lumapit sa kanya si Mami at nilapit niya ang mukha niya kay Tenyente. Yes, sagot ni Mami na parang nasindak si Tenyente kaya umatras siya ng kaunti palayo sa kanya. Mom, please, I'm no longer… Shut up, Kenneth! Saad agad ni Mami sa akin kaya natahimik na lang ako. Don't tell him to shut up. Nakakalimutan mo na ata kung sino kaming dalawa at anong trabaho namin. Saad ni Tenyente sa kanya. Hindi ko nakalimutan kung sino ka at ano ka sa publiko. Pero nung nalaman ko ang ginawa niyong dalawa, you have thrown away your badge off the window. Saad ni Mami sa kanya. Anong tinapon? Tanong ni Tenyente sa kanya. Iha, nung ikinama mo ang apo ko, inalis mo na ang posisyon mo bilang pulis. Saad ni Lola sa kanya. Nakita kong bumaba sa hagdanan si Daddy at lumapit sa kanya si Tito Dominic. Napansin ko na bumulong siya kay Daddy na sinuntok siya nito ng mahina sa braso. Tumahimik ka. Dinig kong saad ni Daddy. Ken, tawag sa akin ni Mami. Ma'am, sabay tayo ko. I understand your work, but what I don't understand is you. You guys are sleeping together. Ma'am, hindi naman namin sinadya ang nangyari noon. At sino ba naman na mag-aakala na si… Tumingin ako kay Tenyente na nakatingin din siya sa akin. Siya ang makakasama ko nung gabing yun. Patuloy ko. Wait, hindi to tungkol sa barilan kaninang umaga? Tanong ni Tenyente kay Mami. Part of that is, pero gusto na rin kitang harapin tungkol sa amoy mo na dumikit sa damit ng anak ko. Saad ni Mami sa kanya. Ma, narinig namin sa may pinto si Tita Bea. Ay, sorry. Biglang bawi niya. Iya, pumasok ka sa loob. Yaya ni Lola sa kanya. Mama, I'm an adult now. Hindi mo na kailangan pang mag-worry sa akin. Kenneth, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo noon? Tanong ni Mami sa akin. Hindi, Mama. Nakatatak na yun sa isipan ko. But you have to trust me. Ang nangyari sa amin ni Tenyente, ni Alona, is pure coincident lang. Hindi namin kilala ang isa't isa noon. May nangyari sa inyo? Biglang saad ni Sofia na nakatayo sa may pintuan. Ay sorry, nakalimutan ko palang sabihin na nandito pala si Sofia. Saad ni Tita Bea. Oh God, no. Saad ko. Lahat kami nagulat nung sumulpot bigla si Sofia sa may pinto, maliban kay Tita Bea.
Kanina ka pa ba dyan? Ken, ano yung sinasabi mong nangyari? Takang tanong ni Sofia sa akin na napansin ko naman na napatingin siya kay Teniente. Sofia, let me explain. Saad ko, nang bigla na lang siyang tumalikod at tumakbo. Kaya hinabol ko siya sa labas. Naagad ko siyang hinawakan sa kamay nung malapit na siya sa gate. Please let me explain. No, let me go! Nagpupumiglas siyang makawala sa pagkakahawak ko. Please, Sophia. Please, magpapaliwanag ako. No, Ken. No. Saad nito na sinampal niya ako sa muka. Kaya nabitawan ko siya. At doon, lumabas siya ng gate. Kaya hinabol ko siya sa labas. Pero nakasakay na siya sa kotse niya at muntik pa niya akong sagasaan nung pinatakbo niya to. Sofia! Sofia! Pagsisigaw ko nung hinabol ko ang kotse niya. Pero napahinto na lang ako nung lumiko na siya sa kanto, papunta sa tulay. Sinundan pala ako ni Daddy at Tito Dominic. Anak, tawag ni Daddy sa akin. Dad, I fuck up. I fuck up, Dad. Naiiyak kong saad kay Daddy na inakbayan nila ako at niyaya kong bumalik ng bahay. Pagbalik namin ng bahay, nasa labas na si Teniente at nakatingin siya sa akin habang nagpapahid ako ng luha. Mag-usap tayo. Saad ni Teniente sa akin, kaya tinapik nila ako sa balikat at pumasok na sila sa loob. Sorry, saad ko. Siya ba yung girlfriend mo? Tanong niya sa akin na tumango ako. Maganda siya. You're not helping. Saad ko. Umupo kami sa bench sa labas. Ay, kaya hindi ako nagkaroon ng karelasyon dahil ayoko ng drama. Saad ni Teniente sa akin. Ayoko ng ganitong pangyayari katulad sa reaksyon ng mami mo. At yung habulan sa labas, dagdag pa niya. Ngayon umiiyak ka dahil nalaman ng girlfriend mo ang tungkol sa nangyari sa atin. Yung mga ganitong drama, hindi ko kailangan to sa buhay ko. So what are you trying to say? Tanong ko sa kanya nang nginitian niya ako. Fuck it. Sabay tayo niya at nagpaalam na siya sa akin. See you tomorrow, Kenneth. Napatingin ako sa kanya dahil ngayon ko lang narinig na binanggit niya ang pangalan ko. Naupo lang ako sa bench habang iniisip ang nangyari kanina at si Sofia. Ken, tawag sa akin ni Daddy na binalik ko sa bulsa ko ang phone ko dahil kanina ko pa tinatawagan si Sofia pero hindi siya sumasagot. Dad, I am really sorry. Tinaas niya ang kamay niya at naupo sa tabi ko. Don't worry about it. Ay, what the hell have you got yourself into, son? Nakangiting tanong ni Daddy sa akin. What? Bakit nakangiti ka? Takang tanong ko sa kanya. Naumiling lang siya at tumingin sa loob ng bahay. Did you know about our story? Tanong niya sa akin. Whose story? Sa amin ng mami mo. How you and mom got started? Tanong ko sa kanya na tumango siya. Hindi ba dati kanyang employee? True. Sa totoo lang anak, walang ligawan ang nangyari sa amin ng mami mo. You mean, basta na lang naging kami ng mami mo? Nakangiting saad ni Daddy sa akin. Wait, you mean? Saad ko ulit na umiling lang si Daddy at sinabing, Your mom and I slept while we are working together. Saad niya sa akin na napangangan na lang ako. At naalala ko ang sinabi niya sa akin kanina. Kaya pala sabi mo, yes, don't be like me. Saad niya na napangiti na lang ako at binatukan niya ako ng mahina sa ulo. Babe, tawag ni Mami sa kanya. Yeah? Maghanda ka na, ilang oras na lang aalis na tayo. Paalala ni Mami sa kanya. I'll be there. Don't be like me unless it's worth it.
Saad ni Daddy sa akin, sabay tayo niya. Remember that? At pumasok na siya sa loob ng bahay. Pumalit sa kanya si Tito Dominic at inakbayan niya ako. D3, naks naman, yun palang bebot na nakasama mo. Tito Dom, biro lang Ken. Maganda, sexy, palaban, at higit sa lahat, mataas pa sa'yo. Parang may naalala ako niya na. Saan niya, nasiniko ko siya ng mahina sa kanyang tagiliran at natawa na lang siya. Mag-ingat ka ha, saad niya sa akin at pinatong niya ang kamay niya sa ulo ko. Huwag kang mag-alala Tito Dom. Good, aalis na kami ng Tita Bea mo. Mag-ingat ka sa paghatid ng parents mo mamaya. Opo. Ken, mag-ingat ka sa biyahe ha. Saad ni Tita Bea sa akin. Opo tita, sagot ko na tinuro ako ni Tito Dominic bago siya lumabas ng gate. At bigla na lang may bumatok sa akin kaya napalingon ako at nakita ko si Francine. Bakit? Tanong ko sa kanya na bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit. Kuya, I was worried about you. Don't be. At niyakap ko na rin siya. Nung narinig ko ang pangalan mo sa balita kanina, muntik na akong himatayin sa takot na akala ko may nangyari na sa'yo. Saan niya? Walang mangyayari sa akin, okay? Believe me. Saad ko sa kanya. At nakita kong lumabas ng bahay si Lolo Rudy na naka-shades na ito. Si Lolo. Sinuntok ni Lola Aida yan kanina. Natatawang saad ni Francine, kaya natawa na rin ako. Bumitaw na sa pagkakayakap si Francine. Sasama ka ba sa akin mamaya? Hindi, pupunta kami ng mall ni Lola Aida. Ako lang ang maghahatid kina Mami at Daddy? Tanong ko. Malamang, alam mo naman kuya na sobrang traffic na paggabi. Sa bagay, mag-ingat kayo ha. Don't worry kuya. O nagpaalam ka na kina Daddy? Tanong ko. Si Lola na ang bahala doon. Nakangiting saad niya sa akin. Napansin ko naman na lumapit sa amin si Lolo Rudy. Baby, pumasok ka na muna sa loob. Kakausapin ko lang ang kuya mo. Saad ni Lolo sa kanya. Sige po. Lo, kahit mag-shades kayo, halatang may black eye pa rin kayo. Saad ni Francine sa kanya. Shh, pumasok ka na. Saad ni Lolo sa kanya na natawa lang si Francine. Bakit Lo? Tanong ko sa kanya. Yung hepe nyo. Si Chief Mangubat? Oo. Sagot niya na nakita kong palingon-lingon siya sa bahay. Siya ba yung binanggit mo na kasama mo noon sa Malabon? Tanong ko sa kanya. Oo, naging hepe na pala siya. Akala ko kasi tumigil na siya sa pagpupulis. Pretty much police pa rin siya, Lo. CO ko nga siya, di ba? Huwag kang piloso po, Ken. Saad ni Lolo sa akin na napangiti lang ako. 36 na taon na kaming hindi nagkikita. Pero parang ganun pa rin siya manamit. Saad ni Lolo sa akin. Ho? Wala. Pabuti at maayos ka lang at hindi ka nasaktan kanina. Hiniba niya ang usapan namin. Tumambay na muna kami ni Lolo Rudy sa labas. Ken, isakay mo na yung maleta namin kay Pinky. Utos ni Daddy sa akin. Sige, Dad. Sagot ko. At pumasok na ako sa loob ng bahay habang iniwan ko sila sa labas. Umupo si Ken sa tabi ni Rudy at pareho silang nakatingin sa gate. Pa, nangyari sa mata mo? Tanong ni Ken sa kanya. Anong mata? Pagkukunwari ni Rudy. Tinatago mo pa yan. Alam kong may black eye ka. Saad ni Ken sa kanya. Eto ba? Tanong ni Rudy, sabay tanggal ng shades niya. Kasing laki ng kamao ni Mama yan Natatawang saad ni Ken. Tumahimik ka nga, Kenneth. Saad ni Rudy, na pinigilan na lang ni Ken ang tawa niya. Maiba ako. Saad ni Rudy. Ano yun pa? Yung tenyente.
Totoo ba ang may nangyari sa kanila ni Ken? Kilala mo si Cello pa, malakas ang pang-amoy noon. Saad ni Ken. Kaya napailing na lang si Rudy sa apo niya. Baka matulad mo yung batang yun. Saad ni Rudy, na natawa na lang si Ken. Sana hindi pa. Dahil kung magkataon, nako. Saad ni Ken, na tinignan siya ni Rudy. Pinaalala ko sa kanya yan pa, na sana huwag siyang sumunod sa akin. Muling napailing si Rudy. Anak mo nga yun. Saan pa ba magmamana? Saad ni Ken na nagtawanan silang dalawa ni Rudy. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na sina Mami at Daddy at pagkatapos ay bumiyahe na kami papuntang Naiya. Ipapark ko lang yung kotse, Dad. Paalam ko nung binaba ko sila sa harap ng airport. Naabutan ko sila nung nag-check-in na sila at pagkatapos, tumambay na muna kami sa isang cafe malapit sa airport. Napanay tingin lang sa akin si Mami habang nagbibili naman si Daddy sa akin. Mom, please. Saad ko dahil naiilang na ako sa mga titig niya. I'm not happy, Kenneth. Saad ni Mami sa akin. I know. And you keep on doing it to me. Saad niya na napailing lang si Daddy. I'm sorry. Saad ko na inakbayan ako ni Daddy. Don't be. Saad ni Daddy na sinuntok naman siya sa braso ni Mami. Aray! Saad ni Daddy. Napatingin ako sa paligid dahil tinitignan na kami ng mga tao. Tumingin si Mami sa relo niya. Let's go! Yaya ni Mami. Kaya lumabas na kami ng cafe at hinatid ko na sila. Unang yumakap sa akin si Daddy. Be careful. Bulong niya sa akin. I will, Dad. At umilik ako sa pisngi niya. Sumunod naman si Mami. Niyakap niya ako ng mahigpit. Don't forget to protect yourself. I will, Mom. I mean, wear your vest and... What? Tanong ko. Condom. Sabay halik niya sa pisngi ko at tinulak ako palayo. Samantala, dumating na rin ang eroplanong sinakyan ni Rosana. Alam niyo na ang gagawin niyo. Saad ni Rosana sa kanila. Tumango silang lahat at nagsimula na silang lumabas ng eroplano at naglakad palabas sa gate. Naghiwalay sila sa puntong yon. Naunang lumabas sina Jaisel at Julie, kasunod si Ednalyn at Alejandra. At huli sina Rosana, Dino at Sonny. Nagkasulubong pa sina Ken at Jaisel, pero hindi nila napansin ang isa't isa. At nung lumiko sila ni Cello, papunta sa gate nila, dumaan sa likuran nila sina Ednalyn at Alejandra. At nung malayo na sina Ken, dumaan naman ang tatlo palabas ng terminal. Nung nakalabas na sina Rosana, nakita niyang niyakap ni Jepoy at ni Marilyn sa Ednalyn nung sinundo nila ito sa airport. Dumaan sa likuran nila si Rosana at binagalan niya ang hakbang niya. Salamat, kayo na muna ang bahala sa kanya. Huwag ka mag-alala, sagot ni Jepoy sa kanya. At dumiretso na si Rosana papunta sa kabilang side ng terminal para kunin ang kotse na nirentahan nila. Pagkatapos sulatan at pirmahan ni Dino ang kontrata, sumakay na sila at nadaanan pa nila sa crosswalk sina Jaisel at si Julie na patawid na sa kabilang kalye papunta sa parking lot. Hindi sila pinansin ng dalawa. At nung nakatawid na sila, dumiretso na palabas ng Naiya sina Dino habang pumunta naman ang parking lot ng dalawa at hinanap nila ang sundo nila pero hindi nila ito makita. Pero may pamilyar na kotseng nakita si Jaisel kaya pinuntahan niya ito. Bumalik na rin ako kay Pinky nung pumasok na sa loob sina Daddy at Mami. Pataghoy-taghoy pa ako nung naglakad ako. Pero napahinto na lang ako nang may nakita akong babaeng nakatayo malapit lang kay Pinky. Sumilip to sa loob kaya pinindot ko ang alarm ni Pinky. At nagulat to nung bumusina si Pinky. Can I help you? Tanong ko dun sa babae nang nginitian ako. Your car. It's cute.
Ah, it's not mine. It's for my dad. Saad ko na nakita kong may isa pang babaeng lumapit sa kanya na may dala tong maliit na bag. Is your offer still open? Tanong ng babae sa akin. What offer? You helping me. Nakangiting saad niya sa akin na napangiti na lang ako. Can you offer us a ride? Don't worry, we are harmless. Saad niya sa akin. I'm sorry but I need to. Please. We do not have a ride and it's getting late. Pagmamakaawa niya sa akin. Besides, you are an officer of the law. You have to help us. Dagdag pa niya dahil nakita niya ang suot ko. Tahimik lang ang kasamahan niya habang nakatingin lang to sa akin. I guess you're right. I mean, you guys are not one of those people who kidnap and kill people, right? Biro ko sa kanila na natawa lang sila. Nope, but if you are one of those cops who do bad thing, well, saad niya. Sabay tingin niya sa kasamahan niya at tumingin sa akin at nginitian niya ako. I'm glad we have that talk. Saad ko at niyaya ko silang sumakay at natuwa naman sila. I'm Ken by the way. Pakilala ko sa kanila. I'm Julie. Pakilala nung nasa likuran. I'm Jaisal. Pakilala naman niya sa akin.